Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ngayon ito, ipagkwentuhan po natin itong nangyayari po sa Quadcom. So binuo daw po yung Quadcom dahil pagsasama-samain na lang daw po yung mga komite na humahawak po sa illegal na pogo, sa illegal drugs, sa EJK. So, yung tatlong yun, pati yung kriminalidad, kumbaga pinagsama-sama para idiin si Pangulong Duterte. At yun naman nakikita natin. So marami nagsasabi na talagang ginawa yung committee na yan para lang kay Pangulo sa mga Duterte. Ngayon itong sa Net 25 meron silang expose dito na kaya pala ganun yung nangyayari or kumbaga bakit yun yung naging diskarte dahil meron palang parang kumukumpas. So, meron palang sinasabing kumbaga nagmamando tungkol dito sa Quad Committee para idiin si Pangulong Duterte dahil yung nagmamando na to isa sa mga detractor ng mga Duterte. So yan po yung kikilalanin natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong taga Net25 kung sino po yung politikong nasa likod po or posibleng politiko na nasa likod ng Quadcom. So panoorin po natin ito. Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes? Hindi lang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung, nung chairman ng mga komite. Andun mismo. Si Senador? Oo. Ganun ba? At Akala ko pa naman nasa pali-paligid lang. Parang andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi man may kakaila dyan. Una, may CCTV, ha? May CCTV ba? sa kamera eh. Pangalawa, Ako nagtatanong lang ako. Ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So hindi sa seryoso talaga na? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Ito ang tanong na lang nila. So, ibig sabihin pala, etong si Trillanes, parang lumalabas consultant nitong mga bata ni Tambaluslos. So, parang lumalabas dito, nagkukuntsabahan si Tambaluslos at si Trililing. Siyempre, isipin mo, bakit nandoon sa opisina ng chairman ng Tuadcom itong si Trillanes? Ano ang agenda niya doon? Kung bakit siya nandoon sa opisina mismo, hindi daw sa labas. Nasa loob mismo ng opisina ng Tuadcom chairman. So, kumbaga, sinasabi nila dito na ginagamit lang ni Trillanes yung kunwaring pagtakbo bilang mayor ng Caloocan na alam naman natin na medyo tagilid talaga yung laban niya ron kasi nga wala naman siyang naitulong sa Caloocan para tumakbo siya ng mayor. Maraming nga nai-interview doon na hindi nga siya kilala o hindi nga man lang, sabi nga yung iba dito, na naging senador na pero nung dumaan yung pandemic, niwala ngang tulong daw na ibinigay sa mga taga Caloocan. Tapos ngayon tatakbo bilang Caloocan mayor at maraming paninira ang sinasabi tungkol dun sa makakalaban niyang mayor. So, kaya pala kung iisipin mo, yung nilalabas na report ng Tuadcom, lahat idinidiin kay Pangulong Duterte. Yung illegal na pogo, yung illegal drugs, EJK, lahat
nakasentro kay Pangulong Duterte. Kumbaga doon nakatumbok lahat yung pinaka tutunguhan nung hearing, ng pagdinig na yan. So parang lahat nakadiin kay Pangulong Duterte. Kaya kung isipin mo, 'di ba, yung reward system kay Pangulong Duterte, yung tatlong in-check na drug lord na chinugi daw ng mga inmate, itinuturo rin kay Pangulong Duterte. Yung illegal drugs doon sa may yung magnetic lifter na itinuturo naman doon sa anak niya kay Pulong Duterte tsaka doon sa asawa ni VP Sara. So talagang kumbaga may pinagtatahi-tahi para maidiin sa mga Duterte. Alam naman natin itong si Trillanes, talagang mainit ang dugo kay Pangulong Duterte dahil tinanggihan niya 'tong maging running mate niya bilang senador, bilang vice president, 'di ba? So napahiya doon si Trillanes. Simula noon kung ano-ano na yung mga nilalabas niyang mga ebidensya or mga akusasyon. Tulad nung sinasabi niya may bank account daw si Pangulong Duterte na milyon-milyon daw yung laman, pero wala naman siyang naipalabas na ebidensya. Yung kay Pulong Duterte tungkol dun sa tattoo daw, siya yung nag-aakusa, gusto niya yung ebidensya manggaling dun sinaakusahan niya. So siguro ito yung mukhang may punto yung sinasabi nitong mga taga Net25 na nandoon nga si Trillanes at hindi raw yun mapagkakaila kasi may mga CCTV doon sa House of Representatives na talagang mahagip at mahagip itong si Trillanes ng camera na yon. So ang tanong na lang dyan, pasisinungalingan ba o itatanggi ito ni Trillanes? So kailangan matanong siya ng mga reporter. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung meron? Wala akong alam eh. Ang sagot, meron po. Meron kang... Meron. Ako, yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, ha? Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Yun, ito ang maganda rito. Magandang hamon itong mga taga Net25 kay Trillanes. Kailangan, sagutin muna ni Trillanes kung totoong nandun siya sa Tuadcom. Kung talagang namamalagi siya doon sa opisina ng isa sa mga chairman ng Tuadcom. So, sabi nitong mga taga Net25, meron silang hawak na video kung saan makikita si Trillanes. So, kailangan muna nilang itanong kay Trillanes kung pasisinungalingan ba or patotohanan yung mga alegasyon na si Trillanes nandun nga sa Tuadcom. Nito, Jen, sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni Senator Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Kasi pinag-kumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun! Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayon, maging sa Senado, hindi sila magbibigay. Hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo. Bakit naman hindi, di ba? Sapagkat public documents yan, na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. So yan pala, yung pinakaplano rito nila Trillanes
Kaya pala itong si Hontiveros, pinaamin niya si Pangulong Duterte tungkol dun sa Davao Death Squad. At gusto niya akuin ni Pangulong Duterte yung full responsibility doon sa lahat ng mga namatay, either ito ay nadamay lang or talagang lehitimo yung operation para makuha yung mga suspect na yan. So, dahil nga, kumbaga, ayaw nga nilang ayaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos na makipagtulungan sa ICC, kumbaga ginagamit ni Trillanes yung TUADCOM na parang yun yung magiging kumbaga dahil hindi nga makapag-imbestiga yung ICC dahil nga walang nakikipag-cooperate. So ang parang ang lumalabas dito, itong mga congressman na to, mga puppet. So parang ang lumalabas dito, ginagamit ng ICC nila Trillanes, yung mga congressman, na sila yung kumbaga kung ano yung gustong itanong ng ICC, kung ano yung gustong imbestigahan ng ICC, idadaan dito sa TUADCOM. Kaya nga sabi nila rito, ina-assign na kung sino-sino yung mga magiging resource person, ano yung itatanong, dahil kumbaga, manggagaling muna sa ICC yung mga dapat itanong para dun sa kanilang investigasyon, para yun ang gagamitin nila with or without the formal investigation dun sa mga dapat nilang imbestigahan dahil nga di nakikipagtulungan, gagamitin nila itong TUADCOM, itong mga mambabatas dito sa House of Representatives, para yun na mag-iimbestiga, para patunayan yung mga aligasyon na gustong palabasin nila Trillanes. So kumbaga rito lumalabas lang itong mga mambabatas natin sa TUADCOM ginagawang bobo ng mga ICC ni Trillanes dahil ginagawa nilang parang ginagawang uto-uto. So nagpapagamit itong House of Representatives dito kay Trillanes at sa ICC. Kumbaga hindi either pwedeng alam ng mga mambabatas yan na ginagawa silang uto-uto, tinatanggap na lang nila dahil siyempre, dahil na rin sa kumpas ni Tambaluslos. Dahil nga, kasiraan yan sa mga Duterte, so kung masisira yung mga Duterte, malaki na yung magiging tsansa niya na pwede siya maging presidente pagdating ng 2028. Ito pa, ang katunayan, Jen. Ha? Ito, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Ito pa, ha? Okay. Former Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript of the Monday Senate hearing na ang pagdinig noong Lunes sa Senado ay on the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon ay has been sent to the International Criminal Court. Ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag. Ha? That pertinent Quadcom transcripts paano tatagalugin yung pertinent? Pertinent. Yung permanente. Mga importante. Yung the pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. Early on. So? Noon pa, maaga pa, and all were duly received. Nako po. So parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil... Kaya pala na pinipilit talaga ni Hontiveros na umamin. Kumbaga, sabihin ni Pangulong Duterte, ba ilang beses niyang sinasabi na kung tinitake ba ni Pangulong Duterte yung full responsibility. At kumbaga, doon pa lang sa nagkaharap sila, pinaamin si Pangulong Duterte doon sa Davao Death Squad, doon sa pagkamatay ni Kian De Los Santos. Kaya nga, di ba nagkainitan sila ni Hontiveros doon kay Kian De Los Santos na sinasabi nga ni Pangulong Duterte na
sinusubukan mo ko i-pin down diyan sa krimen na nangyari na 'yan, na ituturo mo sa akin na hindi naman dapat, 'ba sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi ka naman abogado, kaya hindi mo alam yung ibig sabihin niyan, na kailangan mo ituro sa akin yung krimen na nangyari. Kaya nga never sinagot ni Pangulong Duterte yung, yung pagte-take niya as full responsible doon sa nangyaring, pagkamatay ni Kian De Los Santos tsaka ng ibang mga inosenteng bata doon sa war on drugs. Dahil yun pala, kasama na yun sa mga script o sa mga gustong mangyari ni Trillanes, ni Hontiveros, nitong mga, ah, yung maano sa ICC, yung mga nakadikit, 'di ba? So, ito pala yun. So, kailangan dito tanungin ng mga reporter itong si Trillanes kung totoo yung sinasabi nitong mga taga Net25. Ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, si Garma, ilagay mo dito. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. O, igaganon-ganon nila. So pagtatagni-tagniin, buo ang kumpleto na, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan, Kay bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, araw-araw na ito? Yun. Mukhang meron pang hawak itong mga taga Net25 na talagang patotohanan yung mga sinasabi nila na si Trillanes talagang nandoon sa sa TWAD committee at mabubuko kung sino pa yung kasabwat niya. So yan yung aabangan natin. So hanggang dito na lang po muna, abangan natin ito taga Net25 kung sino yung kasabwat ni Trillanes sa, kumbaga dito sa niluluto nilang mga diskarte kung paano nila maididiin si Pangulong Duterte doon sa ICC. So abangan natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.